everyone, this is Malin, ang inyong pinagpalang layas. Tara, tingnan ninyo kung paano namin ginawa ang aming mga backdrop dito sa video ito. Kung sa tingin mo at hindi para sa iyo ang video ito, skip na lang for another videos. Sa mga oras na ito ay medyo napaga pa kami ng dating. Dapat ay 8:30 pa ang punta namin, kaso nag-early out ang mga empleyado ng restaurant na ito, kaya tinawagan nila kami ng maaga. At yan po ay dahil nga sa malakas na bagyong Maymay ng mga panahong yan. At kahit sobrang lakas ng ulan, hindi kami napatinag at hindi kami napapigil na mag-decorate yan sa kanilang restaurant. At alam niyo ba, so sobrang excited namin. Wala kaming idea kung anong design, kung anong style. Basta tuloy-tuloy lang kami. Nagpalobo kami ng mga balloons at iniisip namin kung anong magandang concept. Kasi yung mga ideas na nakita namin sa mga pictures ay gusto namin maging kakaiba naman. Pasensya na kayo sa mga narinig yung background kasi malapit lang kami sa kalsada. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa labas habang busy-busy kami gumagawa ng mga backdrop na to. Dahil gusto na rin namin makauwi ng maaga dahil sa lakas ng buhos ng ulan. At sa puntong yan, si Sir Guard na lang ang natitira dyan kasi nga nag-uwian ng mga empleyado. So, ginawa namin ng paraan na mapabilis din ang paggagawa ng mga backdrop para makauwi na ng tamang oras si Guard. Ay, bakit yan naman yung boses ko ay parang boring na boring? Alay, hindi. At medyo naiilang akong mag-voice over kasi sa tagal nang hindi ako nakakapag-record at voice over. Nako, nakakahiya. hindi na ako sanay. Alay, hayaan nyo na yung boses ko. At sadya yatang kapag ako'y walang nakakausap sa buong maghapon, ay ganito, napapaos ako sa kawalan ng kausap. Kasi sanay akong daldal ng daldal. Kaya ito, kapag walang kausap sa bahay, ako lang sarili ko na kinakausap ko. Ay, charot. At ayan po ang aking kapatid na super excited sa kanyang pabinyag. Bihira niyo po yan makikita sa mga pelikula, pero super bait yan. Artista yan. Nagjo-joke lang po ako kasi nga yung boses ko hindi kasiya-siya, hindi kagana-gana. Sa mga oras na ira ay nagkakalito na kami. Hindi namin alam kung saan ilalagay, saan dapat ikapit. Nakakalito rin palang magawa nito kapag wala kang maraming idea. Pero sa dami ng idea namin, ay doon na kami nagkalito-lito. Ang sarap din naman sa pakaramdam na gumawa ng mga ganitong idea, no? Hindi naman sa pagtitipid, pero makikita mo yung effort mo kung paano mo yan pinag-irapan. Kahit pa nga sabihin na pagkatapos ng handaan ay liligpitin din naman. Okay lang para sa akin yan. Lalo kung mahalaga naman sa iyo ang mga taong tinutulungan mo. Masarap tumulong ng bukal sa loob. Lalo na kung wala silang mga reklamo. Ay, bakit biglang may hugot? Drama yan. Haha, hindi po. Nagsasabi lang ako ng totoo kasi lalo't mga kasamahan mo sa pamilya, masarap tumulong sa mga katulad nila, lalo kung na-appreciate naman nilang ginagawa mo. Diba? Pero tara nang magmadali at si guard nga pala ay naghihintay sa amin sa mga bandang yan. Kailangan na rin niyang makauwi at talagang napakalakas ng ulan sa labas. Ay di rin nga at pandalas na. Pati ang video ay pinas-forward ko na at hindi ko na alam kung anong pa ang mga magandang maikwento. Ay medyo napakahaba ng bidyong ari at ako'y natuwang kami ay magkasama-samang ganito. Alam niyo ba sa totoo lang, kahit kami magkakatabi ang bahay, bihirang-bihira kami magkausap-usap na magkakapatid. Bihira kami magkakwentuhan. Siguro mga araw ng linggo, ganyan. Paminsan-minsan, pag nagkakatuwa ang may minsan importanteng usapan. Pero yung araw-araw na kami mag-uusap, hindi kami ganun. Hindi naman sa may pinag-aawayan kami, kundi lahat kami may kanya-kanyang ginagawa. Busy rin kami kahit papaano sa sarili-sarili naming bahay. At syempre sa aming buhay, makakapamasyal lang ako sa aking mga kapatid kapag may time na
Ako ay manghihiram ng kayuran. Kayuran. Kagaya sa susunod na araw, manghihiram na naman ako ng kayuran. Napapaibig akong gumawa ng suman. Alam niyo ba yung suman sa dahon ng niyog? Napakasarap niyan, nakakamiss, napakatagal ng panahong hindi ako nakapagawa. Kaya itatry ko at ipakikita ko rin sa inyo kung paano ko ito ginawa. Alam niyo ga, ako'y may mood na weirdo. Tawag nila ay weirdo. Yung kung sa Tagalog ay kakaiba. Na merong oras na udot, merong oras na hindi. Paiba-iba. Mahirap ang mood ko. Kagaya ng mood kong ulot. Pag napaulot ako ng ganyan, iyan, ako mismo magyayakag, tara, gawa tayo ng ganito. May oras naman na pag ayaw ko, wala. Nandiyan lang ako sa bahay, hindi mo ko mapipilit kapag ayaw ko. Tama naman na rin si Giselle. Cute na, ipakit pa rin. Napakagandang babae. Kamukhang kamukha ng kanyang kuya. Napakatangkad naman ng isang iyon. Kanina pa yan. Kalingga sa pinto. Nagbubukas sa sarao. Sa Giant, tara mo ito. Isa na yun na si Gordy. Nagkatakutan pa kami na kaunti at palibasa ay bukas sara ang pinto. Pero paniwala ko dahil sa pressure yan ng aircon. Ganon din, malakas ang ulan sa labas. Medyo humahangin. Pero tuloy pa rin kami sa paggagawa ng mga lobong ito. Iniisip ang mga idea na ano ba maganda. Medyo kulang din kami dito sa balon kaya hindi nasunod ang saktong gusto naming design para sa mga balon sa backdrop. Nasa akala may yellow yan pa. Hindi, akala nga meron. Nagato ang dapat nagay mo. Nilagawas pa nilo kanina. Dili mo ipato ko Hindi naman yung ako guys. Vlogger niya. Vlogger na. Siguro hindi mo. Nanay nila is the Dito lang talaga mga siguro. ganito na talaga mukha nito. Saan ko lang pera? Walang pera. Sabi ko kung meron lang yun. Joke lang yun. Sa kabilang. Walang tubig. Nanawali pang kontras mo TV. Ano ginagaya? Tita? Mainit na eh. Ganda ng camera ng tita. Ang ganda ko. Manager. Yan, ang ganda-ganda na ng sampol natin. Ito malaki lang ano. Aba, isa may lalagay are? Sa gilid. Dito ko hindi yan sabay-sabay. Yun naman, napakasingit pa ng papagayon. May ulit pa. Okay kayo magmadali na riyan at ang gwardiya tayo uuwi at maglalaba. Okay kayo naman na nga at habang busy kami, busy rin sila. Kaya ang click nyo naman dalo diyan. Diyan pa sadya kayo sa gitna eh. Kayo naman na. Ay, mapapalo tayo ng may-ari ng restaurant. Dalihan nyo na, huy. Tulugan nyo na kami at matapos na kami ng mama nyo. Okay lang yan. Mas maganda na kasi tingnan ng backdrop kaya nakakatuwa na magpa-picture. Habang kami naman hindi namin ma-finalize kung saan talaga ilalagay ang lobong ito.
Maganda daw sana dun sa taas, kaya lang ang nakakatakot dito, baka pagdating ng umaga, magbagsakan ito sa sobrang bigat. Sayang naman ang effort namin. Kasi sa umaga hindi na namin yan maasikaso, umaga kami pupunta sa simbahan. Kasi syempre, ninang yarn. Excited. Habang yung dalawang magkapatid, excited pa rin sa pagpipicturan. Bahala kayong dalawa dyan, basta kami busy. Habang ako naman nakakaramdam na ng ngalay, kaya ayan, ako muna ako sa maglet. Makakaramdam na rin kami ng gutom dyan dahil nung dumating kami dyan ay may mga pinuntahan din kaming kanya-kanya. Si Ted galing Quezon pa, kaya pagdating dyan naghahanap siya ng pagkain. Sabi ko, naku, pasensya, kahit tubig nakalimutan ko na magdala. Kaya naku, mabuti pa ang dalawang ito may sariling mundo. Samantalang kami, may sariling mundo rin, kagaya niyan, busy. Nananalangin kami na sana matapos na para makauwi na. Mga gutom na, gusto nang kumain. Yan ba namang alanganin ng oras nang pumunta kami. Mga alas 5:30, halos mag-aalas 6 na. At yun nga, palibasa may mga pinuntahan. Ngayon lang nakaramdam ng gutom. Kaya nakauwi kami dyan mga 8:30 na. Gutom na. Pero kung hindi na ako kumain, halos saktok na ako. Kung mapapansin nyo, akala nyo napakabilis lang ng ginawa namin ito. Pero ang daming prepare, ang daming ulit. Kasi nga, hindi naman kami ganun kabihasang magkabit ng mga logo sa wall. Ay, di ka makalas sa simbahan bukas. Anong oras bukas sa simbahan? Bakit ito kasapit? Bagong gas na ba? Diba, sa nagmamadali na kami dyan, yung taranta ng isip namin para makauwi. Kahit anong lamig ng aircon, parang banas na banas ako ng mga oras na yan. Finally, may napili na kaming setup kung saan dapat namin nilagay itong logo na to. So, mahirap din pala mag-decorate, lalo na kung wala kang best idea. Lalo na kung hindi ka naman expert. Pero okay lang, at least yung effort namin, worthless, priceless. Kasi nung makita namin natapos yung ginawa namin, napaka-sarap ng hininga. Napakasarap sa pakiramdam. Kasi kung mag-hire ka pa ng gagawa nito, siguradong napakamahal. Kaya kung may talent ka naman kahit konti, kung hindi ka naman talagang expert, at least may experience ka, may a-adapt mo yung kaalaman mo para makapagbuo ka ng ganitong kaganda. Kaganda. Maganda pa talaga. At least para sa aming mata paningin, maganda na yan para sa amin. Siguro nga kung hindi kami nagmamadali at hindi kulang sa oras, baka nagawa pa namin ng paraan na mas pagandahin pa mga design namin. Wala pa nga mga curtain dyan at saka cloth and tape for the tables. Yung alin ng mga butas na. Doon saan mo? Okay, guys. Baka masikip yung dadaan. Ano? Ayun nga, at hindi pa nagtatagal, nahulog na ang part ng isang decoration na balloon. Habang si Tetay isip ng magandang paraan kung saan mas magandang ilagay, hinayaan ko lang siya. Pero duda ako na kung ilalagay namin to sa taas, talagang mahuhulog, sayang naman yung effort namin at pagod.
Pag matulog ang may-ari, siya may-ari. Kapapanood mo yan ng mga drama series. At eto na yung result. Dadan! Ay nako, worthless ang pagod. Ang sarap sa pakiramdam na napuri ng iba nung nakita nila. Gandahan din naman sila. At salamat nga pala sa mga bisita. Kasi nagkita-kita na kami dyan kinabukasan. Dito lang yan sa Henrich. Salamat sa mga staff. Siyempre, lalo na sa mga nagtulong-tulong para mairaos ang binyag ng pamangkin ko. Salamat din sa ibang kamag-anak namin na nakarating. Sayang naman at si inay na naman ang wala. Lagi na lang absent.